Isang nakakagulat na revelasyon ang lumutang matapos magbigay ng kumpisal ang isang suspect na sa malawakang kaso ng child kidnapping sa bansa. Ayon sa ulat, inamin umano ng suspect na may mga mataas na puwersang nasa likod ng mga pandurukot at itinuro mismo ang pamilya ng diktador bilang mastermind. Dahil dito muling nag-alab ang diskusyon sa publiko, lalo na sa social media kung saan maraming Pilipinong nananawagan ng agarang investigasyon. Sa gitna ng kontrobersya, maring itinanggi ng Malacanang ang naturang aligasyon. Ayon sa kapagsalita ng Pangulo, isa lamang itong malisyosang paninira na may layuning guluhin ang administrasyon. Dagdag pa nila, walang ebidensyang mag-uugnay kay Pangulong Kuting Jr. at unang ginang Liza Tarasmag sa mga kasong pagkawala ng mga bata. Sa kabilang ilang mambabatas at human rights groups ang umapela na imbestigahan ang mga pahayag ng suspect upang malaman kung may katotohanan nito. Habang patuloy na kumakalat ang usapin, mas lalong tumitindi ang panawagan ng mga pamilya ng mga nawawalang bata para sa agarang aksyon mula sa gobyerno. Marami ang nangangamba na kung hindi ito masusing tututukan, mas lalong lalala ang sitwasyon at mas maraming inosenteng bata pa ang maaaring mawala. Patuloy na hinihintay ng publiko kung ano ang magiging hakbang ng administrasyon upang linisin ang kanilang pangalan at matutdukan na ang krisis ng child kidnapping sa bansa. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Itinago ni Marcos Jr. ang mga Pilipinong nag-i-express ng kanilang damdamin dahil sila ay natatawa or nasusuklam sa kasukasukang bangag na presidente. Ang ibig sabihin yan, kung yan ay mga tao na kunwari tayo ay nakahilera sa isang plaza, ginurgur na tayo. Hindi ipinakita ang ating bilang kasi malalaman ng kasambayan ng majority na maraming nasusuklam at natatawa. Hindi po tayo bagong-bago sa social media. We know kung kailan hinahide ang mga comments, kung kailan kung kailan ito kinokontrol. Sa atin, okay? Sa ating Facebook page, open lahat yan, pati sa mga bangag. Pero kapag ito ay trolls na mga binabayaran ng bangag na administrasyon, i-block nyo yan kasi nakaka-apekto sa engagement. Pero kay Marcos Jr., kitang-kita mo ang kaduwagan ng kaputan ng buwakan ng inang adik. Adik. Mamamatay ka na sa sobrang pag-aadiktus mo. Tandaan mo yan. Hindi ka naabutin, hindi ka nasisikatan ng araw. Sino ang diktador? Nung panahon ni Duterte, lahat ng bunganga nagkuda. Okay? Sa panahon ni Bangag, anong ginagawa sa amin? Sa akin, sa mga kapwa ko vloggers dyan sa Pilipinas. Ini-intimidate, kinakasuhan, sini-search warrant, okay, nagbibigay ng naghahain ng search warrant na illegal, katulad ng ginawa ni Torre dito kay June Abines. Na recently nagpakita, I think, tignan natin, si June, ang ating kapwa kritiko, okay, ng update sa kanyang camera, alright, dahil yung pag-raid sa kanyang bahay na yung mga pulis, mga kababayan na nag-raid na inutusan ni Torre ay mga naka-civilian. Walang proper na uniform and everything. Ano ibig sabihin yan? Okay? Tignan natin. Alright. Ito pa naman sinabi ng mga baka ng inang to. Okay. Ngayon, mga kapalangga,
Okay, tingnan natin si Ernest. Okay. Popular si Ernest Abines. Okay. Ngayon mga kababayan, okay, dahil nga nung mga nakaraang araw ay pinalusob ni Toring putang inang yan ang kanyang bahay na pinagbibintangan siya na siya daw ay naghimasok, okay, sa mga sensitive files ng PNP. Alright? Tignan natin to. Actually, nagsimula ito sa post, okay, na nagtanong lamang si John Abines ng isinugod daw ba sa ospital si Torre. Ano kaya ang sakit niya? Mukhang malala. Padalan kaya siya ng bulaklak ng Malacanang? O baka KOJC pa mauna mag-pray para sa kanya at magpadala ng bulaklak? Ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa itaas tayo, minsan nasa ibaba. Kaya mas okay magpakumbaba at rumispeto sa kapwa. Diba, General Torre? Dito po nagsimula. And if you notice, yan ang post ni John Abines last year. At nakikita niyo ba yung question mark? Ibig sabihin, hindi kinumpirma ni John Abines na isinugod sa ospital ang uling na ito. Uling na demonyo. Nasunog sa impyerno, pinababa ni Satanas. Diyan sa mahal niyong Pilipinas para guluhin ang buhay niyo. Alright? Ang post ni John Abines ay hindi po confirmation na nasa ospital siya. Kaya nga may question mark. He is smart enough para gamitin yung question mark na yon. Kasi hindi niya kumpirmado. Kaya nga ang question niya, ano kaya ang sakit niya? Mukhang malala. Sinabi niyang mukhang malala based doon sa picture na nakita niya. At yun ay opinion niya. Yun yung pakiwari niya, pakiramdam niya. Pag sinabi ko na ikaw, nagtawa-tawa si Palangga. Okay? Si Jingsky. Kung nakita ka ta, Jingsky, ang sinasabihin ko sa pakiwari ko, ikaw ay maalindog at kasing ganda ko. Yan ay kalayaan ko. Dahil nakikita yan ng mata ko. Yun ang pakiramdam ko. So, yun ang pakiwari ko. Yun din yung pakiwari ni John Abines nung sinabi niya na mukhang malala. Hindi niya sinabi na siguradong sigurado ako na malala na si Uling. Okay? Okay? Mayroong wait lang ayun ko lang bakit naka-alarm ang hotel. Okay, stop it. Disturbance ka masyado. Okay? Masyadong nai-istorbo ang alindog ko, ha? Yan, pinatigil na natin. So mga kababayan, and now, balikan na natin yung paglusob sa kanyang bahay. Okay? I think kinasuhan siya ng RA 10175 Section 6. Okay? Na kung saan ay cyber libel at cybercrime dahil siya ay nagdistongkar ng mga PNP files whatsoever. Kasinungalingan. Ito ay tama si Pangulong Duterte na tayo ay papunta na o lilobilis na ang bangag sa diktadurya. Sabi ko nga kanina, yung mga buwakan ng ina sa PCSO, ang una nilang inatupag ay ang vloggers like me. Imagine niyo kung gaano tayo kagaling na mga para sa bayan. Not only for the Duterte, you know that. Bakit tayo gagaling? Ang PNP, ang AFP, ang DILG, ang lahat halos ng ahensya ng gobyerno, ang laman ng utak nila ngayon ay Marlica, MJ Kiambao, KLC, John Abines, kung sino pa. Lahat tayo na mga nagsasalita at nagpapakita ng pagmamahal o concern sa taong bayan. Lahat tayong mga nakikipaglaban o kritiko ay nasa utak ng mga politikong kawatan
ng mga demonyo katulad ni barbers na tinatawag tayong pogo or narco vloggers. Pero sila itong mga hinayupak ang nakikinabang sa pogo at sa illegal na pulburon. Dahil mismo ang amo nila, kaya kayong mga supot kayong mga supot na PNP, AFP, Air Force, Navy, lahat kayo mga supot. Okay? Wala kayong pagmamahal sa bayan. Dahil kung kayo ay sumumpa-sumpa sa flag para paglingkuran ang bayang Pilipinas, mga buwaka ng ina ninyo, mga supot kayo. Mga supot lang kung tuli ka, di leche. Humayot ka't magpakarami. Nakita nyo na si Marcos Jr. nung araw ng kagitingan last year na mayroong Coca-Cola pulburon, okay? What have you call it? Dapat doon pa lang inaresto nyo na. Dapat doon pa lang nanindigan na kayo, mga hinayupak kayo, na hindi nyo pinayagan na may adik kayong presidente. Dahil nung inilabas ko yan noong July of 2024 dito sa California, okay, na si Marcos Jr. ay nag-a-addict, hindi ko inilabas yun ng dihado ang taong bayan. Bago ko inilabas yun, authenticated yun sa dalawang bansa na si Marcos ang nasa video na addict, so missing hot. Ibig sabihin, mentally defected ang presidente ninyo. The reason why kayo ngayon ay nagkaleche-leche sa Pilipinas, kaya ngayon ang kidnapping is just an ordinary day. Enjoy it. Dahil yan ang gusto nyo. Kaya nga sana, sabi ko nga, paulit-ulit nating sinasabi, na sana ay hindi dumating sa panahon na kayo ay makidnap o magurgur ang inyong mga anak. Bakit kamo? Nakita nyo na ang presidente nyo ay addictus benedictus. Addict. Kitang-kita sa video at kitang-kita ang residue. Hinahayaan nyo pang mamuno in the first place. Hindi si Bangag ang namumuno sa bayan ninyo. Sa bayan ng Pilipinas. Ang asawa niyang kidnapper, katulad niya. Addictus. Ang namumuno, si Tambaloslos, at lahat ng mga mafia. Waka ng ina niyong mga supot. Alam nyo, kayo nga ang nagbibigay ng mga information sa akin. Di ba? Kapag ang presidente ay wala na sa tamang kaisipan, mga kababayan, ano dapat ang ginagawa? There's no way out. People power. At dapat nga, ang katuwang nyo dyan sa people power ay yung mga military. Hindi yan bawal. Nasa constitution yan. As long as you are peaceful na mag-gather ng inyong mga boses para tapusin ang isang addict, mentally ill, mentally incapacitated, durugista na si Marcos Jr. kasama ng kanyang asawang kawatan, sindikato, kidnapper. Inuulit-ulit ko bakit kamo. Dahil kung matatapang ang mga yan, kung nasa tama sila, matagal na akong kinasuhan sa sinasabi kong nangidnap si Lisa Marcos ng 2 bata. Abang-abangan nyo lang yung interview ko with Sheena, the distressed mother. Siya ang magsasabi sa inyo kung paano naging kasabwat ng kanyang ex, si Lisa Tanas, noon-noon pa sa mga illegal na negosyo at kontrata sa gobyerno, yang putang waka ng inang hinayupak na yan. Hindi pa pumantay ang kanyang mga paa. Kaya kayo dyan, okay, sa Pilipinas, actually, although you guys are busy sa election, at ganun naman talaga, kailangan natin maging multitasker. Ngayon,
Yang eleksyon na yan, dadayain na naman yan ni Lisa Tanas. Diba? Tignan mo ngayon, may mga kidnapping. Oh, diba? Ang sabi nga doon sa message na binasa natin kanina, mga tiwaling mga politiko, mga military. Ang kalaban ng Pilipinas ay hindi dayuhan. Kaya itigil niyo yung kadyutahan, yung mga buwaka ng ina kayo na sinasabi niyo na ang PDP laban at ang mga Duterte senatoriables ay mga Chinese, pro-China or Team China. Mga ulul. Mga julul. Ang Team China ay si Lisa Tanas. Team Illegal Chinese. I'm referring to the illegal Chinese, illegal manufacturer ng pulburon, ng nagsasmuggle. Katulad na lamang ni Michael Ma. Si Michael Ma, isang Chino na inappoint ni Bangag. Nakalimutan niyo na ba tong taong ito? Tiga natin. Nakalimutan nyo na ba yan? Ayan. Nakalimutan nyo na eh. Diba? Kailan nyo mag-review. Si Michael Ma ay isang Chino na ginawang, ito, pakita natin sa kabila, na hanggang ngayon hindi yan sinasagot ni Bangag. Siya ay isang inchik na kasabwat ni Lisa Tanas at ni Bangag sa kanilang mga smuggling business. Ulitin natin, balikan natin, noong January 2023, nagkaroon ng hearing diyan sa mga julul na mga kongresista sa mababang kapulungan patungkol sa smuggling na kinasangkutan ni Michael Mang Inchik. Ano ang ginawa? Kinansel ni Bangag, ni Tambaloslos, then Zubiri. Okay? Ang hearing. Hindi na nagkaroon ng hearing after nagkaroon sila ng legislative agenda. Remember, mag-review kayo. Dapat mag-exam kayo. Naalala nyo to? This is the legislative agenda. Remember that video? Remember that? Yan yung picture, okay? Na nakipag-meeting si Bangag dyan sa mga ulupong na yan noong kasagsagan ng hearing ni Michael Mang Inchik na kasabwat ni Lisa Tanas sa smuggling. Diba, inappoint pa niya na special envoy to China without any papers or tuldok hanggang ngayon. Ang daming offense na dapat si Marcos Jr. ang mawala sa pwesto. Dahil unang-una hindi siya nagpapatakbo ng Pilipinas, dahil wala siyang kakayahan, dahil ang alam lang ni Marcos Jr. ay suminghot, tumira bago sa kanyang mga speech na yan, kaya naman kung todo ngiwi ang buwaka ng inang adik na yan. Hindi siya nagpapatakbo ng Pilipinas. Yan ang katotohanan. Now, ano pa ang gusto nyong sabihin ko sa mga buwakan ng inang ito? Ang tunay na diktador, okay? Ang sinasabi pala ni Escudero, i-analyze natin itong sinabi ng Hinayupak. Okay. Patungkol nga sa pagsabi ni Pangulong Duterte na papunta na tayo sa diktadurya. Hindi papunta nasa diktadurya na actually. Ang sabi ni Escudero, kamusta naman ang kilay mo? Kailangan mo na magpa-retouch. Yung kilay mo, gastos ng taong bayang, hindot. Sabi ni Escudero, I do not agree and do not subscribe to his accusation at all. I have known the president for over a decade and have had the privilege of working closely with him for nearly a year now. Talaga? Isang dekada na kayo? Tanong natin kay Cathy Binag.
Magkaklase ba kayo ni Bangag sa Singhoters? Singhoters class? Okay, tuloy natin. Sabi niya, I can say with certainty that I do not subscribe to former President Rodrigo Duterte's statement because I simply do not see it and cannot infer nor believe it from President Bongbong Marcos' attitude, outlook, and work ethic. Julul. Si Bangag Jr. ay sinungaling. Kunyari, bait-baitan. Kaya mapupunta yan sa langit-langitan, mapunta yan sa impyerno. Ngayon pa lang, kaluluwa niyang itim, sinusunog na. Recently, nung ano tawag siya, nangampanya si Bangag, kasama yung kanyang mga team isinusukang mga julul. Imagine mo, sinasabi niya, napanood ko lang sa reel, na si Tolentino daw, yung kanyang kandidato, ang unang rumisponde doon sa Leyte during the Yolanda. Kung di ba naman nuknukan ng sinungaling? Meron pang vlog si Bangag. Ilang beses, pati si Tambaluslos, ilang beses nilang sinasabi at nagpapasalamat sila sa kay Pangulong Duterte, people of Davao, na pinakaunang rumisponde during the ano tawag dito? During the Yolanda. So, ibig sabihin, si Bangag Jr. ay wala na sa tamang pag-iisip. Sinungaling na, magnanakaw na ang kaputa-putahan niya. Di ba? Kaya dapat yan ay tanggalin na ng mga taong bayan. Hindi po bawal ang mag-gather sa kalsada ng peaceful. Kung ang presidente nyo ay adik at ninanakaw na ang pera ninyo at pinapahirapan kayo, araw-araw ng buhay ninyo, karapatan ng taong bayan na bawiin sa adik na yan ang mandatong hindi nyo naman actually binigay dahil dinaya nila ang eleksyon. Isa pa yan. Isa pa yan sa expose ni Tony Glenn Chong na ayaw din pag-usapan ng mga julul sa Kongreso. Okay? Kaya talaga ngayon, diktadorya na. Kaya ngayon, mga kababayan, ang ginagawa ng mga buwakan ng ina para makount, para pagtakpan nila itong mga kababuyan nila, ay patahimikin tayong mga vloggers, sisindakin tayo, mga julul. Hanggang sa huling hininga ko, huling hininga namin. At mauuna kayong malagutan ng hininga. Hindi kami magpapasikil sa inyong mga buwakan ng ina nyo. Ikaw, Lisa Tanas, yang ninanakaw mong pera sa smuggling sa mga sindikato, sa kidnapping mong hinayupak ka. Alam natin hindi mo madadala sa hukay, pero aaratayin ka. Para kang manok na patikipay mo ay uuurin hanggang sa hindi ka na makalakad at gewang-gewang na yung kipay mong punong-puno ng pera ng bayang hinayupak ka. 10 ng pamilya mo, ang mga anak mong Judictus Benedictus. Okay? Magbabayad kayo. Babangon. Parang drama. Babangon ang taong bayan at pananagutin kayo sa lahat. Itaga mo yan sa butod mong tiyan. Ikaw nakatsipanga, nget pa, mukhang uraro, mukhang kulugo. Alam mo, Lisa Tanas, kahit ubusin mo ang pera ng bayan, mukha ka pa ring mabahong bulati sa kanal, na busog sa burak. Ano gagawin nyo ngayon? Eleksyon na lang tayo. Huwag kayo pasisigurado. Okay? Dahil dadayain nila ang eleksyon. Kayong mga military, pagod na ako sa inyo. Mga wala kayong bayag. Maawa kayo. Paulit-ulit kong sasabihin. Paulit-ulit ko, nakikinig naman kayo.
Wala kayong pagmamahal sa Diyos at bayan. Ang mahal nyo lang yung pera. Utang ina, adik na yung commander-in-chief nyo. Nakita nyo na, may pulboron, may Coca-Cola sa bunganga, sa nguso, ngiwi, adik kung anong pinagsasabi, wala pa rin kayong ginagawa. Dahil palibasa, yung mga nakakataas ay nakikinabang. Panahon na para utasin nyo ang mga bangag na pumapatay, gumugurgur sa kinabukasan at literal na gumugurgur sa mga Pilipino. Kita ninyo, kung matino yung buwaka ng inang adiktos na mga yan, magtatatlong taon na, ano ba ang nagiging topic? Vloggers, magagawa ng mga programa para to educate o para panagutin daw ang mga vloggers. Bakit nagsispend ng millions of money ang mga tao sa Departamento ng Presidential Communications, sa Kongreso, para panagutin o takutin ang mga vloggers? Meron tayong batas. Putang baka ng kipay ng nanay niyong mga... I cannot change, may bunganga. Kasi mga palangga, kulang pa. Kahit magmura ako ng 6.325 trilyon na buwaka ng ina sa mga hayop na yan, kulang pang kabayaran sa araw-araw na pagpapahirap sa inyo. Imagine mo lahat ng mga hayop na yan gumagastos ng milyon-milyon para patahimikin kami mga vloggers. Si Bangag, kailangan pang itago yung mga reactions. Sabi ko nga sa inyo, kung tayo ay nakasaplasa lang, pinaggugurgur na tayong lahat. Uy, mga supot na mga military, mga polis na mga palangga ko. Duwag ba kayo? Tangay na. Si Lisa Tanas lang at saka si Bangag. Sinusunod yung isang adik. Tapos ngayon may paano kayo, may dissemination information. Putang ina, hindi nyo trabaho yan. Ang trabaho inyo, yung huli inyo yung mga nangingidnap ng bata. Ang trabaho inyo yung mga adik na nagkakalat sa Luzon, Visayas, Mindanao. At recently, nagsabi ang Pangulong Duterte na bumabalik na nga ang mga adik kahit sa Davao, sa Cebu at sa Manila. Tapos sinagot naman ng isang ungas. Okay? Ng isang ungas na insimada vlogger na inappoint dahil sa kabobohan. Dahil mag-atak-atak lang kay Duterte. Hoy, ikaw, Claire Castro, hindi ka maghatagal sa mga demonyo. Mas demonyo sila sa'yo. Unless na lang, mas demonyo ka sa mga ito. Ha? Anong sinasabi mo? Okay, na si Pangulong Duterte daw ay mahilig magtanim ng ebidensya at intriga. Kasi daw, bakit daw? Tinanong kasi siya, ang Presidential Communications, kung anong masasabi patungkol dito sa sinabi ni Pangulong Duterte na talamak ang mga droga buong Pilipinas. Tapos ang sabi niya, ano yan, yung sa Davao, di ba si Baste ang mayor dyan? Julul. Nakalimutan mo na ba na pinagre-relieve ng buwaka ng inamong among adik ang ilang mga kapulisan ng Davao? So, ibig sabihin, magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!